we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Gibaha ang pipila ka lugar sa Santa Cruz sa Davao del Sur atol sa pagbundak sa ulan kagahapon sa hapon. Kapin usa ka libo ka magbanay apektado. Ani ang report ni Argil Relator. Naghaguros na ang dakong tubig baha ni ining sapa sa Santa Cruz, Davao del Sur atol sa pagbunok sa ulan Huwebes sa hapon. Lubog na sa baha kining mga kabalayan sa Malusing Barangay Zone 1. Gilusong na sa ubang residente ang lapas hawak nga tubig baha aron makagawa sa ilang ginunupang balay ug makabakwit. Makita sab ang daw nagkuso-kuso nga sulog sa tubig baha sa sapa nga milahos na padulong sa National Highway nga mao'y hinungdan sa pagbaha sa dalan. Natanggong sab sa gate kining mga estudyante sa Federico Yap National High School sa Barangay Astorga nga pauli na unta human gisulod sa baha ang entrada sa maong eskwelahan. Dunay uban nga ipangtanggal na lang ang ilang suot nga sapatos ug dunasay gibaba na lang sa ilang ginikanan. Sa gawas sa eskwelahan, dili na sab makita ang konkretong highway nga giagian sa mga sakyanan ug nagbaktas nga mga estudyante. Human nalukop na sa daw dagat nga tubig baha. Sa Barangay Coronon, makita ang bulog sa tubig baha nga milapaw na sa kanal padulong sa highway. Hinungdan niya misaka hangtod tuhod ang baha. Di na apektado sab ang ilang mini market. Milusong na lang sa baha ang ubang residente, sanglit wala na ilaing kaagian. Sumala sa Santa Cruz MDRMO, tulo ka barangay ang apektado sa pagbaha nga mao ang Astorga, Coronon ug Zone 1. Anaa sa sobra libo ka magbanay ang apektado sa Coronon ug Zone 1 lang. At around 2:30 no, grabe gyud ang kakusog sa ulan. So mao gyud toy primarily ang hinungdan nga kalit lang jud pud kaayo ang pagbaha sa Santa Cruz. Padayon pa ang rapid damage assessment and needs analysis aron masuta kung unsa ang mga istruktura ang nadanyo sa pagbaha. Natay mga damage sa mga roads, particularly kaning sa atoang langan dalan, no. Ginatanaw po nato ang katong agianan sa tubig sa patulangon na sapa. Sumala sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa Davao Region. Naka-record ta gahapon og 73.2 millimeter of rainfall. So dihay heavy rainfall warning gahapon nga yellow code. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nagpabili ng cloud cluster o tapok sa mga panganod nga anaa sa sidlakan sa nasod. Samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms gihapon ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, posibleng mahimong low pressure area sa mga musunod nga adlaw ang cloud cluster o tapok sa mga panganod nga nasiplatan sa sidlakan sa Philippine Area of Responsibility. Samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms ang magpaulan sa dakong bahin sa nasod lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga ug Soc-Sargen. Busa, mahimong alerto sa pagbaha o landslides.
Mipasalig ang lokal na kagamhanan sa Bansalan Davao del Sur ug Amateur Boxing Association of Bansalan Incorporated. Gamutabang sila sa gastosong medikal alang sa amateur boxer nga nakomato suman ang boxing fight sa maong lungsod. Ani ang report ni Argel Relator. Gipaabot sa inahan nga si Gina, pinaagi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang iyang panawagan ngadto sa Bansalan LGU o sa organizer sa boxing fight nga Amateur Boxing Association of Bansalan Incorporated nga tabangan siya sa gastosong medikal sa iyang anak nga si Anselmo Tagalog Jr. kinsa na comatose human ang boxing fight ni ini nga gipahigayon subay sa pagsaulog sa 71st Bansaulog Festival sa Bansalan, Davao del Sur. Sa gipagulang opisyal nga pahayag sa Bansalan LGU, mihimo na sila og lakang pinaagi sa pagkontact sa organizers. Ang pinansyal nga tabang ug suporta alang sa pamilya ni Anselmo kay gihatag sa concerned private individuals ug ang nagkadaiyang boxing associations sa Davao Region mihatag sab og assistance. Luyo nga on leave parayon sab kunong gina-update si Bansalan Mayor Edwin Reyes labot sa kondisyon ni Anselmo ug sa insidente. Nakatakda kining makigtagbo sa event organizers aron hisgutan ang insidente ug isiguro ang tukmang aksyon aron malikayan nga subli kining mahitabo. Mipasalig sab ang lokal nga kagamhanan nga suportahan ang mga apektado sa insidente. Buhatag sab sila og suporta ug mga gikinahanglan ni Anselmo ug iyang pamilya. Magpadayon sab ang pakikalayon sa tanang kampo nga nalambigit aron mahatag ang gikinahanglang suporta ug assistance. Sa mensahe sab nga gipadala ni Jennifer Villacruzis, ang spokesperson sa organizer sa boxing fight, gihatag sab nila ang sobrang nga kwarta sa padula sa coach aron matunol ngadto sa pamilya. Wala sa matud pay kakulian nga nahitabo atul sa event. Sakto lakip ang protection gear atul sa padula. Wala sa bayod kuno gituyo ang maong insidente o gisiguro nila ang safety sa mga boxer. Gani ang iyang anak kag 15 anyos ang nakalaban ni Anselmo sa ring. Dugang ni ini, wala sab nagpabaya ang referee sa iyang trabaho. Wala matud pa sila magdahom nga makomato si Anselmo. Mutabang sab sila sa pagpangita og tabang pinansyal alang sa pamilya. Sa Lunes, nakaschedule sila makitagbo sa mayor aron mohangyo og dugang financial assistance. Sa karon, padayon pa nga ginamonitor ang kondisyon ni Anselmo sa ICU sa SPMC sa Davao City. Human ang operasyon ni ini sa ulo niadtong Miyerkules sa buntag. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Pag-inom sa mga pribadong parking lot nga dayag sa publiko sama sa ginahimong car shop gibawal na sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Hugot na karong gibawal ang pag-inom sa mga pribadong parking lot ingon man mga lugar nga dayag sa publiko kinihuman nga giamendahan ang City Ordinance number 5133-95. Sumala pa sa Regulatory Compliance Board, pinasikad sa bagong probisyon sa ordinansa, mas strikto na ang ilang implementasyon kaniadto sagad sa mga ginabawal ang mga pampublikong lugar sama sa public parks, sidewalks, walkways, alleys, rotonda, overpass ug uban pa. Usa sa gilikayan sa lokal nga kagamhanan ang nauso karon nga car shot o ang pag-inom sa mga sakyanan nga nakapark kilid sa dalan o sa mga parking lots. Isa gid diha kanang parking area man na diha mag-inom, mag-parking, mag-inom or mo nagbutang og lamisa diha mag-inom kasagara na mga sakyanan pag uli hubog na malikayan ang disgrasya. Gawa sa mas daghang lugar ang gibawalan, mas mitaas na sab ang silot sa mga madakpang mulapas sa mong ordinansa. Para sa first offense, posibleng makamulta og 3,000 pesos, 4,000 pesos sa second offense, o sa third offense, 5,000 pesos. Gawas sa RCB, nakatakda sab nga tahasan sa pagpatuman sa mong ordinansa ang mga opisyales sa barangay ug kapulisan. Ang ato lang is dili man niingon nga para mapirisyo kundi atong likayan lang ng gining atong murag develop na tag culture of drunkenness. No, gi-encourage na nato ni sige inom-inom, giagi man ta diha pero kinahanglan sab siguro nga dunay mamukaw nga dili ni maayo kung in the long run ato ning pirmihon. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Napriso ang usa ka 41 anyos nga lalaki human matod pa gilugos ang babaeng minor de edad nga kasambahay niini sa General Santos City. Ano ang report ni Abby Caballero? Balhog karon sa San Isidro Police Station sa General Santos City ang 41 anyos nga si Albert Salvador human kini gireklamo sa iyang kasambahay og pagpanglugos. Usa ka babae nga 15 anyos pa lang ug residente sa Barangay Katanggawan Jensen ang kasambahay. Ug duha pa lang matud pa kaadlaw nga nagtrabaho sa balay sa suspect. Katabang manggod siya sa suspect. Then since na sa isang lang sila sa isang bahay, nangyari yung insidente. Apply siya dyan ng katulong na 2 araw pa lang siya. Sumala sa kapulisan, saysay sa biktima nga September 19, alas 9 sa buntag, dihang nahitabo matod pa ang pagpanglugos sa biktima samtang natulog kini. Yung minors is natutulog, then nagising siya nung persahan siyang yung ginawa yung panggagahasa ko. Human ang insidente, daling nakakontakt ang biktima sa iyang kabanay. Ug sa samang adlaw, ang nadakpan ng suspect sa iya mismong panimalay sa Aparente Street, Barangay City Heights ning syudad. Wala na mihatag og pahayag ang suspect. Napasakaan na kini og kasong rape. Samtang gipailawom na sa medical examination ang biktima ug nakatakda sab kining ipailawom sa psychosocial interventions. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka bodega sa Davao City ang naugdaw sa sunog. Kapin 13 million pesos nga kantidad ang natala nga danyos. Ani ang report ni John D. Esteban. Miulbo ang dakong kalayo sa Sobrecari Street, Barangay 14B, Obrero, Davao City, alas 6 Huwebes sa gabi. Nasayran nga bodega ang nasunog. Daling girespondihan sa kabumberuhan ang maong sunog aron dili mukuyanap ang kalayo. Labi pa nga dunay tapad nga mga gambalay. Sunod sa maong bodega, mga construction materials nga hurot og kaugnaw. Milungtad og pulo ka oras ang pakikumbate sa mga bumbero sa pagpalong sa kalayo. Sumala sa BFP nga duna pagyoy mga delikado nga kemikal sa sulod nga mao'y usa sa mga hinungdan nga nakapalisod kanila sa pagpakgang sa kalayo. Kagabi ang ato lang nakuha na information na prior sa incident is na inadungog nga pagbuto sa sulod sa budiga. Lisod siya sudlon tungod sa presence sa katong mga materials sama sa kaning thinner, pintura, mga plastic katong mga PVC nga naa dito sa sulod. So kana magod is toxic ang iyang aso, lisod nga isudlon sa ato ang firefighters kay posibilidad nga mao ni siya maka-disgrasya nga makolaps dito. Ginaimbestigahan pa nila ang hinungdan sa sunog. Mikabat sa 13 million pesos ang danyo sa nasunog nga bodega. Mayo na lang gani daw kay dunay firewall ang bodega, mao nga wala dayon mikatag ang kalayo. Samtang ilang giauhag ang mga nanag-iyaw gambalay ug mga panimalay nga magbutang og firewall. Ato ang kwan mas nindot kung naa siya firewall. Kanang firewall mo na siya makaprotekta na dili siya makatabok or kung ugaling man ang atong katapad is mao'y masunog, kita po protected nga dili makatabok sa tuwa tungod sa firewall. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilibot sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council uban ang Department of Health ug DTI ang mga butika sa syudad aron sutaon kung misunod kini sa gabayan og presyo sa mga baligyang tambal. Ani ang report. Sorpresang gilibot sa mga personay sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, kuyog ang DOH-10 o DTI-10 ang mga butika sa syudad adlong Biyernes. Tumong sa mga operasyon nga sorpresang masubay ang mga butika kung misubay ba sa suggested retail price o SRP sa mga tambal. Pipila sa ilang mga naadtuan ang mga butika sa Barangay Gusa o Barangay Puntod. Sa unang adlaw sa inspeksyon, usa ka butika lamang ang nakitaan nga adunay paglapas. Kasagaran nga explanation is mahal ang ilang pagpalit. So mo nang ato sab gi-suggest din sa Department of Health nga tan-awon lang sab siguro ang price kung dunay mga suggested retail price or suggested wholesale price sab dinhi sa side sa supplier.
Kaya kung mahal to ang pagbaligya, necessarily mahal-mahal ang pagbaligya sa retail. Ugaling, adunay makitang kalapasan, natahasang maghimo og report ang Department of Health og ila kining ipasa ngadto sa Food and Drugs Administration. Ang FDA nagilayon ang mupagawas og desisyon kung unsa ang ipahamtang nga silot. Subayon talang ang SRP ug unsay mga regulations nga naa sa Department of Health nga gipakanaog, no. Uploading sa Electronic Drug Price Monitoring System, quarterly i-upload lang gid ninyo palihog. Karon, magpadayon ang mga paghahimong inspeksyon sa buhatan aron masiguro ang barato ug dekalidad nga mga tambal alang sa mga konsumante. Kauban si Jade Gabas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka karaang school building sa usa ka tulunghaan sa Pagadian City ang nasunog. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala na estudyante diabetes, tanawa daw bits. Maok kini ang pagdilaab sa dakong kalayo nga milamoy sa usa ka karaang school building sa main campus sa Zamboanga del Sur National High School sa Barangay Santa Maria, Pagadian City adlawng Miyerkules. Sumala sa kabomberohan, nagsugod ang kalayo pasado alas 9 pa sa buntag ug nadeklara kining fire out human sa kapin 4 ka oras. Gilayong gisuspende ang klase sa maong tulungaan atol sa sunog. Nasuta nga ang maong school building. Adunay 12 ka room nga wala na ginagamit ug nahimo na lang nga stock room. Based on initial investigations and through fire pattern analysis, it was established that the fire started in one of the stock room at Quirino building beside of the canteen. The rest of the area was the result of the fire spread to different locations. Ginaimbestigan pa sa kabomberohan ang hinungdan sa sunog. Apan, matud sa CDRRMO, faulty wiring ang posibleng hinungdan sa sunog. Base sa kuan, faulty wiring kay nami estudyante na istorya sir, nado nagpiti-piti ba dito na dai nakalayo. Miabot sa kapin 8.6 million pesos ang danyo sa sunog. Hinuon, walay naangol sa insidente. Balik normal na ang klase sa tulunghaan. Katong sa tapad nga kuan sir, tapad nga building, wala raman ang katorama downspout ang naapektuhan sir. So pwede ra to kasihan. So then ako lang di-advisean tong DRMO focal person nila sir nga ang entrance ug exit man gud naa sa likod atong building nga nasunog. So gipabuhatan ako sila og lain nga agyanan sir para padulong dito sila ang building. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Kapin 800 ka nakumpiskang tambutso kon Bora-Bora sa Tagum City ang gipangguba sa otoridad. Gitapok sa mga personahe sa Traffic Management Unit sa Tagum City ang anaa sa 800 ka mga iligal nga tambutso kon Bora-Bora sa gawa sa buhatan sa Tagum City Police. Kini aron panggubaon pinaagi sa pagligis nini sa Pison. Mismong si Tagum City Mayor Ray Uy ang nanguna sa pagguba sa mga Bora-Bora nga nakumpiska. Matod sa TMU Tagum, ginadili ang paggamit og illegal mufflers tungod kay banha kini. Undangan na ninyo na kay daghan mga complainant, no, mga residente diya sa Tagum, labi na sa mga mingaw nga lugar. Kay pag makadungog sila ng Bora-Bora, di na sila kabalik tulog. Usa ka saltwater crocodile ang nadiskubrihan sa Wasag Bay sa Palimbang, Sultan Kudarat. Kinimatod pa ang unang higayon nga doon na sila nakitang buhaya sa lugar. Ano ang report ni Abby Caballero? Gikakurat sa mga residente kining saltwater crocodile nga ilang nakitaan sa Wasag Bay sa Palimbang, Sultan Kudarat niadtong September 20. Anaa matod pa sa 12 feet ang gitas-on niini. Kinimatod pa ang unang higayon nga dunay nakit-ang buaya sa lugar. Gani pipila sa mga residente ang matod pa na balaka. Tagal na panahon, hindi po na tayo nakakita o nakapansin ng buhaya rito. Ngayon lang ito nagkataon. Malagay ko ito, naligaw lang ma'am eh. Hugot nga ginamonitor sa otoridad ang sitwasyon sa buaya aron masiguro nga anaa kini sa maayong kahimtang. Kinuha po ng mendro para humaalagaan at masuri kung ano ba ang mga
dapat pong gawin para sa kanya. For good na ba siya dyan sa custody nyo o ibabalik niyo po siya doon sa dagat? Depende po sa situation, ma'am, kung ano nakakarapat at ang pag-uutos po ng ating municipal mayor. Panawagan sa otoridad ngadto sa mga residente daling i-report kanila og dili pasakitan o hilabtan kung ugaling makakita pag-usab og buaya sa lugar. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka patayng lawas sa lalaki ang napalgang naglutaw sa kadagatan sa Agdao, Davao City. Miyerkules sa buntag nakaplaga ng mga patayng lawas nga walay sinina ug naglutaw-lutaw sa kadagatan sa nasangpit nga barangay doon sa ginatrabahuang Coastal Road. Sumala sa kapulisan ang patayng lawas na dugta na ug gibana-banang ana sa 40 ngadto sa 45 anyos. Giauhag sa Santa Ana Police ang mga nawadan og kabanay nga makig-koordinar kanila sa posibleng pag-ila sa maong patayng lawas. Gihatagan o exemption sa COMELEC ang distribusyon sa fuel subsidy, suspending ban, batok vote buying. Subay sa nagsingabot nga barangay SK elections samtang LTFRB 11. Ginalot na lang nga mahatag kanila ang budget alang sa mga benepisyaryo sa Davao Region. Ano ang report ni Kent Abrigana? Nagturno una dinhi sa Ecolan, Davao City ang PUJ driver nga si Polly aron makakuha og pasahero. Mao kini ang iyang paagi aron makatipid sa gasolina. Inay mo libot sa dakbayan aron mangita og pasahero. Tungod na sab sa nagkamahal nga presyo ni ini. Sa karon, nang hinaot kini nga mahatag na dayon sa LTFRB ang fuel subsidy alang sa mga susama niya nga driver. Kailangan jud kuan pwede gini katon dayon kung nana. Ay para tutog mga bugas ko mahal ng bugas po di ba kuan ang bugas ay sos. Una na nga gibutyag sa LTFRB 11 nga posible nga pagkahuman pa sa eleksyon maapod-apod ang fuel subsidy alang sa mga benepisyaryo gumikan sa spending ban sa COMELEC batok vote buying. Ang spending ban mao ang pagbawal sa pagpatuman og social services sa gobyerno ug government-owned and controlled corporation subay sa eleksyon. Yung social services, ang period of prohibition for national, regional, provincial, and even the LQs is starting September 15. And then, ang mangyayari niyan is if you have projects na gagawin at this time, kasi nag-September 15 na, until, until October 30, you have to ask for exemption from the COMELEC. Gani, gituldukan na sa COMELEC ang mulo sa mga benepisyaryo. Human giaprubahan sa COMELEC ang hangyo sa DOTR o LTFRB nga hatagan og exemption ang fuel subsidy program. Sa karon, ginaulat na lang sa LTFRB 11 ang mando kalabot sa budget gikan sa ilang central office. Sir, we are waiting for the advice of the central office kung kano sa ma-download ang mga kwarta sa mga regions. And eventually, sir, pag ma-download na, may bawagin ang itong mga beneficiaries niya. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. All set na ang tanan alang sa pagsugod sa NCAA Season 99 karong Domingo. Gawa sa basketball ug volleyball games, mubalik sab ang ubang sports. Ani report. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 sa National Collegiate Athletic Association o NCAA nga dunay tema nga New Heroes of the Game. Human ang kalampusan sa Season 98 sa miaging tuig, lauman ang mas intense nga bakbakan. Daghang NCAA events ang mubalik this season, lakip ang face-to-face taekwondo ug chess games. Mubalik sabang badminton ug table tennis sporting events. 4P Championship daw ang goal sa Letra Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kang matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nang galing. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Kapag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Team to beat sub this year ang basketball team sa De La Salle College of St. Benilde. Dako usab ang pasalamat ni LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA. Ready na sab ang ubang teams.
Tumong matud pa sa NCAA nga igawas ang katakus, disiplina ug excellence sa kabataan sa sports ug mahimong madaugon sa ilang kinabuhi. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hope. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking record. Sa Domingo na ang opening ceremony sa NCAA Season 99, New Heroes of the Game. Kung asa mag-perform ang pipila ka Sparkle Stars. Doon na sa special participation si Asia's multimedia star Alden Richards. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nagapod-napod ang Maguindanao del Norte Provincial Government ug mga school supply alang sa kapin 2,000 ka mga estudyante sa mga madrasa sa pipila ka mga lungsod sa maong probinsya. Ang mga estudyante gikan sa mga madrasa sa mga lungsod sa Matanog, Barira ug Buldon sa Maguindanao del Norte. Nakadawat ang 2,400 ka mga estudyante ug school supplies lakip mga panagang sa ulan sama sa raincoat, dunasay lunchbox ug tumbler. Sumala pa ana sa 3 million pesos ang pondong gigahin sa probinsya alang sa maong programa. Busa mapasalamaton gayon ang mga estudyante ug ilang mga ginikanan sa maong inisyatibo. Mga kapuso, 94 kaadlaw na lang una magpasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao. Garagalantaw ka namog sa itong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal ka balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!